Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay habang nag-aaway ang First Grade Supreme at Commander, ay may kung sino ang dumating upang pahintuan sila sa kanilang pag-aaway, dahil sa ang kanilang Imperial Majesty ay pinapanood sila, kaya naman ay bakit hindi na lamang sila huminto? Siya ay ang personal guard ng Emperor, ang Maelstrom Sword Emperor na si Lim Gaiwa. Matapos ay agad naman ang lumuhad ito sa harapan ng Emperor, at humingi ng paumanhin, dahil ninais niya na mag-obserba lamang sa paligid kagaya ng iniutos nito sa kanya, ngunit nakita niyang banta para sa kanyang buhay ang mga nangyayari kung hahayaan lamang niya na magpatuloy ang mga ito. Agad naman na napasabi ang Emperor na uutusan na din naman niya ito na gumawa ng kung anong ngunit nauna lamang siya sa pagkilos. Dahil dito ay muling humingi ito ng paumanhin at sinabihan ang Emperor na utusan lamang siya nito at gagawin niya kaagad. Sa isip naman ng isa ay hindi man lamang niya nagawa ang makita ito dahil sa labis na bilis, sa isip din ng pinunong eunuko na ito pala ang huling depensa ng Emperor, ang kanyang personal guard, ang lahat ay alam ang patungkol sa kanya, ngunit walang kahit na sino ang nakakaalam kung sino ba talaga ito, kaya naman sa tingin niya ay ito na ang sinasabi nilang personal guard ng Emperor. Kaya naman ay nagpadala naman ito ng sound telepathy sa kanyang tagasunod at tinatanong kung kilala ba niya ang taong dumating, na hindi naman niya sinang-ayunan at sinabi na hindi pa niya nakikita ito, at wala din ito dito magmula pa kanina. Kaya naman dahil sa kanyang narinig ay napasabi na lamang siya na mukhang nagbalat kayo ito upang magawang maipasok ang kanyang sarili sa palasyo, kaya naman ay isang kakaibang tagpo ang nagaganap dito, dahil ang dalawang tao na mahirap makita sa palasyo ay parehas na nandito. Sa isip naman ng First Grade Supreme ay mukhang mas lumakas pa ito, dahil sa hindi niya nagawang maramdaman ang presensya nito hindi gaya ng dati. Nang bigla naman na nagsalita ang Emperor at tinanong ang ating bida na kung ang sinabi ba nito ay siya ay ang demonic cult leader, na agad naman itong sinang-ayunan. Matapos ay sinabi nito kay Qian Yuhun na nagpapasalamat ito sa kanyang pagtulong sa ikalawa nitong anak, kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung anong dahilan nito kung bakit tinulungan niya ang isa niyang anak. Nang bigla naman nitong tinawag ang First Grade Supreme at sinabi na siya lamang ang tanging nakakaalam na siya ay miyembro ng demonic cult, kaya naman ay pataw-adan na nito ang kanyang provincial commander dahil sa hindi niya alam ang patungkol sa bagay na iyon. Dahil dito ay nagkaroon naman ng usap-usapan sa paligid at sinasabi ng mga ito na hindi sila makapaniwala na ang kayamanan pala sa loob ng Imperial Tomb ay pagmamay-ari pala ng demonic cult. Nang bigla naman na muling nagsalita ang Emperor, at sinabi na kahit pa ganon ay ito ay ang Imperial Palace, at ang Non-Aggression Treaty ay hindi siya pinahihintulutan na pasukin ng basta-basta lamang ang kanilang palasyo at magsagawa ng mga kaguluhan. Dahil dito ay agad naman na humingi ng paumanhin si Qian Yuhun, ngunit nais niyang magpaliwanag para sa hindi pagkakaunawaan na ito. Hindi naman ito sinang-ayunan ng Emperor at sinabi na hindi na kailangan pa na gawin iyon ng Demon Lord ng Demonic Cult, hindi man niya alam ang mga patungkol sa Jiangho, ngunit narinig niya na nire-resolba ng mga ito ang kanilang hindi pagkakaintindihan sa pamamagitan ng patas na pakikipaglaban, ang matira ang matibay. Sabi nito na kahit ano pa ang rason na mayroon siya, ay nagawa pa din itong pasukin ang kanyang palasyo ng walang pahintulot at nagawang saktan ang kanyang mga tauhan at ganon na din ang kanyang anak. Kaya naman ay sapat na iyon upang ikonsidera nilang nasira na ang Non-Aggression Treaty, dahil sa nakagawa ito ng mga hindi magagandang aksyon laban sa kanya at sa Ming Empire, ngunit nirerespeto naman niya ang batas ng mga taga-Jiangho. Matapos ay agad niyang tinawag ang kanyang personal guard, at sinabi sa ating bida na kung magagawa niyang matalo ito sa isang labanan, ay iisipin na lamang niya na ang lahat ng ito ay hindi naganap. Nang bigla naman na napangiti ito, at sinabihan si Qian Yuhun na ikinagagalak niya itong makilala, siya ay ang personal guard ng Imperial Majesty na si Lim Gaiwa, at isang karangalan para sa kanya ang makalaban ito, siya na isang demonic cult leader. Dahil sa hindi nagsalita si Qian Yuhun ay napasabi na lamang ang Emperor na sa tingin niya ay ito na ang sagot ng Demon Lord, at hindi niya magagawang matalo ang kanyang personal guard, kaya naman ay babaguhin na nito ang kanilang Non-Aggression Treaty. Dagdag nito na ang Orthodox Muslim Alliance ay sumumpa ng kanilang katapatan sa kanya at sa Daemayong Empire kahit pa mayroon silang non-aggression, matapos ay tinanong nito si Sage Qiansu na kung totoo ba ang kanyang sinasabi sa mga ito.
Sa isip naman ng Master ng Murm Alliance na sa dami ng dapat na itanong ay bakit ang kagaya pa ng ganun kasensitibong tanong habang kaharap nila ang demonic cult leader sa lugar na ito. Kaya naman napasabi na lamang siya na kung wala lamang dito ang mga miyembro ng demonic cult ay sasakyan niya ang sinasabi ng Emperor at ibibigay nito dito ang nais niyang sagot na marinig. Ngunit kapag sinang-ayunan naman niya ang sinabi nito ngayon, ay hayagan niyang may dedeclare na ang Orthodox Murm Alliance ay sunod-sanudan lamang sa gobyerno. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabi na kung hindi niya magawa ang matalo ang personal guard ng Emperor, ay sa halip na panatilihin ang non-aggression treaty nito sa kanilang Heavenly Demon Divine Cult, ay gusto ba ng Emperor na pagsilbihan din nila ang Daemayong Empire? Sa isip naman ng Master ng Murm Alliance ay napapatanong ito na kung bakit sumingit sa sinasabi ng Emperor sa kanya si Qian Yuun, dahil kung naging tahimik lamang ito ay magagawa niyang mailagay sa hindi magandang sitwasyon ang Murm Alliance. Sabi pa nito na hindi kaya ay dahil ito sa mayroon silang alyansa sa mga ito, at habang nakagawa sila ng alyansa sa mga ito, ay bumalik sila sa pagiging magkalaban sa isa't isa. Kaya naman ay hindi siya makapaniwala na tinutulungan sila nito nang wala naman na mapapala na kahit na ano ang demon cult. Inakala nito na tanging ang kanyang martial prowess lamang ang dahilan kung bakit siya ay napakalakas, ngunit mukhang siya din ay mapagbigay at may mabuting kalooban na parang isang katangian ng isang bayani, kaya naman ay labis siyang namamangha sa kasalukuyang demonic cult leader. Dagdag pa nito na hindi niya inaasahan ang ating bida na maalam sa diplomatikong pag-uusap, ngunit ngayon ay madali lamang nitong nakita ang kung ano ang sitwasyon, at hindi na din ito masama para sa kanya na bago pa lamang na namumuno. Nang nagsalita naman ang Emperor at sinabi kay Qian Yuun na ang kanilang demonic cult ay malaki ang naging ambag sa pagtatatag ng kanilang imperyo, at dahil sa pagiging mabuti ng Emperor na nagtatag nito, ay bumuo siya ng non-aggression treaty at kinilala ang kanilang kalayaan. Subalit galit nitong sinabi na ang mga tao ay palaging nakakagawa ng pagkakamali dahil sa pagiging mabait para sa karapatan. Kaya naman ngayon na nakagawa ito ng hindi maganda para sa kanilang Imperial Palace dahil sa umiiral na non-aggression treaty sa pagitan ng mga tao ng Jiangho at ng gobyerno, ay hindi ba nito naisip na kailangan niyang ibalik ang kabayaran para doon? Sa isip naman ni Qian Yuun ay napapasabi na lamang siya na ang isang ito ay kung ano-ano ang dinadahilan upang magkaroon lamang ng katwiran, ngunit kung iisipin ay gusto nito na sumumpa sila ng katapatan sa Daemayong Empire kapag nagawa siyang matalo ng gwardya nito. Sa isip naman ng Grand Guardian ay napasabi ito na hindi niya nagawang maisip na gagamitin ng Emperor ang sitwasyon na ito upang sirain ang kanilang non-aggression treaty sa gobyerno, at mukhang napakatalino ng Emperor na ito. Nang bigla naman siyang natigilan ng pinadalhan siya ng First Grade Supreme ng Sound Telepathy at sinabi niya dito na kailangan niya na may gawin sa bagay na ito, dahil ginawa ng Emperor ang ganitong klase ng pagsugal dahil kampante ito na mananalo siya. Sa nangyari ay napatanong naman dito ang Grand Guardian kung talaga ba nakampante ito na mananalo laban sa kanilang Demon Lord. Na agad naman na sinagot ng babae at sinabi na alam naman nito na siya ay nasa Imperial Tomb sa mahabang panahon kaya naman ay hindi nito alam ang patungkol sa taong iyon, subalit sabi nito na mayroong pagkakataon na alam ng lahat ng tao sa Jiangho ang patungkol sa Maelstrom Sword Emperor na si Lim Gaiwa. Sa nangyari ay natigilan naman ang Grand Guardian sa narinig nito, dahil sa narinig niya mula sa kanyang mga ninuno ang patungkol dito noong siya ay bata pa lamang. Ang Maelstrom Sword Emperor na si Lim Gaiwa ay minsan pa ay tinawag bilang ang Emperor of Swords. Siya ay nagpakita sa Jiangho na parang isang kometa at sumikat dahil sa kanyang kakaibang paggamit ng espada, at siya ay isang malakas na martial master. Siya ay 20 taon lamang nang pinasok nito ang Jiangho, ngunit nagawa niyang matalo ang Tyrant Sword King, isa sa 5 strongest master at ang pinakamalakas na swordsman sa panahon niya, at dahil doon, ay inisip na ng mga tao na siya ay magiging isa sa mga pinakamalalakas na martial master kalaunan. Sa isip ng Grand Guardian ay narinig niya na ito ay naging aktibo sa Jiangho ng halos 1 taon lamang at pagkatapos noon ay bigla na lamang siyang nawala, ngunit iyon ay 70 taon na ang nakakalipas, at kahit pa ito ay dumaan sa napakadaming body transformation at totoong napakahusay, ay mukha na itong matanda sana ngayon, ngunit hindi niya maintindihan ang mga nangyayari.
Sa kabilang banda naman ay masayang napapasabi ang Emperor na kung ano na ang gagawin ngayon ng demonic cult leader, dahil ngayon ay ang mata ng lahat ay nasa kanila, kaya naman ay wala na itong ibang pagpipilian pa kung hindi ang tanggapin ang kanyang hamon at alok. Nang bigla naman na hinagis ng ating bida ang kanyang damit at nagpalabas ng malakas na aura, upang ang lahat ay magsipagtalsikan palayo, na maging ang Emperor ay napatalsik din. Kaya naman sa isip nito ay nagtataka siya na kung ano naman kaya ang nais na gawin ng demonic cult leader. Matapos na mapatalsik ang lahat, ay masayang sinabi ni Qian Yuwon na ang lugar na ito ay napakaliit kaya naman ay itinulak niya ang lahat palayo. At para sa Emperor ay para ito sa kanyang kaligtasan, kaya naman ay sana ay huwag itong magalit sa kanyang ginawa sa kanya. Nang bigla naman na mabilis na nagtungo si Lim Gaewa sa likudan ng ating bida at sinabi na masyado itong mabait, at matapos ay agad na inatake si Qian Yuwon na madali lamang niyang nasalag, matapos ay sinabi nito sa ating bida na siya dapat ang nagpoprotekta sa kanilang Emperor, kaya naman ay kailangan nitong pagtuunan ng mabuti ang kanilang magiging labanan. Dahil dito ay nagumpisa ng magpalitan ng mga pag-atake ang dalawa. Sa nangyari ay kitang-kita ang lakas at bilis na ipinapamalas ni Lim Gaewa laban sa ating bida. Kaya naman sa bawat pag-atake ni Qian Yuwon sa kanya ay naiiwasan naman niya ito ng madali. At ganun din si Qian Yuwon, ngunit pinagmamasdan lamang nito ang ginagawa ng kanyang kalaban. Matapos ay mabilis siyang sinugod nito, ngunit nagtaka naman siya dahil sa nawala ito sa kanyang harapan at mukhang gumamit ito ng swift clone technique. Kaya naman nang mahuli siya ng ating bida ay hindi na ito nagdalawang isip at agad din na umatake. Kagaya ng ginawa ni Qian Yuwon ay gumamit din ito ng swift clone technique na agad naman na naramdaman ng ating bida, kaya naman ay mabilis niyang sinundan ang pupuntahan nito, at mabilis na inunahan sa pag-atake, dahil sa pagtama ng dalawang malakas na pag-atake ng dalawa, ay hindi din nagtagal matapos na magtama, ay lumikha ito ng malakas na pagsabog. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay mabilis na nagsabayang muli ang dalawa, at sa nangyayari ay kitang-kita ang saya sa mata ni Lim Gaewa. Ngunit habang nagpapatuloy ang dalawa sa kanilang pagsasabayan, ay hindi naman nito inaasahan na magagawang mabasag ni Qian Yuwon ang kanyang espada, upang labis niyang ikabigla. At nang matapos ay bigla na lamang na lumikha ito ng malakas na pagsabog. Nang matapos ng malakas na pagsabog, ay napatanong naman ang isang eunuko na kung ito pa ba ay labanan sa pagitan ng dalawang tao, maging ang First Great Supreme ay nagulat din sa natunghayan nito dahil sa kakaibang lakas na ipinamalas ng kanilang Demon Lord, ngunit bigla naman itong natigilan, dahil sa may napansin siyang kakaibang nangyayari sa kinaroroonan ni Lim Gaewa. Kaya naman nang matapos na mawala ang makapal na alikabok, ay masayang napasabi si Lim Gaewa na ito ay lagpas sa kanyang inaasahan, dahil matagal din siyang naghintay na magpakita ang kagaya ng ating bida, at labis siyang natutuwa na nakatagpo na niya ang taong makakatapat sa kanyang kakayahan. Nang makita naman ito ni Qian Yuwon na nagbago ng anyo ay napasabi na lamang siya na mukhang kinumsumo nito ang dugo ng Kirin. Kaya naman ay kung ganun ay kailangan na niyang gamitin din ang lahat ng mayroon siya, kaya naman matapos na ipalabas ng ating bida ang kanyang aura, ay masayang sinabihan nito si Qian Yuwon na sana ay mapasaya siya nito sa kanilang magiging laban. Matapos na mapalabas ng ating bida ang kanyang kapangyarihan, ay habang tinitignan niya ito, ay bigla naman siyang nabahala sa kakaibang aura na kanyang nararamdaman, dahil ibang-iba ang level nito kumpara sa kanina. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa bigla na lamang siyang tinuwanan ni Qian Yuwon at napapatanong kung ang sinabi ba nito kanina ay nakatagpo na nito ang kanyang makakatapat, dahil kung ganun nga ay nais niyang malaman kung hanggang saan tatagal ito sa kanya. Habang pinagmamasdan naman ang lahat si Qian Yuwon, ay napapatanong naman ang mga nakapalibot dito na kung ano naman kaya ang kakaibang bumabalot sa kanya, nang bigla naman na inangat nito ang kanyang kamay, na labis na ipinagtaka ni Lim Gaewa. Matapos ng ilang sandali, ay agad naman na kumumpas ang ating bida, at malakas na nahati ang lupa patungo sa kinaroroonan ng Maelstrom Sword. Sa nakitang ito ng eunuko ay napapatanong siya kung ano naman kaya ito dahil sa labis na malakas ito, ngunit isa lamang iyong sword aura. Maging si Lim Gaewa ay nagtataka din sa nais na gawin ni Qian Yuwon,
At sa tingin ba ng Demon Lord na may magagawa siyang kahit na anong pinsala sa kanya gamit lamang ang Sword Aura, ngunit napahinto naman ito sa kanyang pag-iisip, dahil sa may napansin siyang hindi tama. Kaya naman ay agad itong napasabi na kailangan niyang dumpensa, kaya naman ay agad niyang kinuha ang espada sa kanyang malapit, at nang magawa na niyang makuha ito, ay agad naman siyang naghanda ng isang malakas na teknik pang depensa, at ito ay ang eccentric sword art. Sa nangyari ay nagulat naman ang lahat dahil ito ay ang sword shield technique ng undulating sword art. Ang teknik na ito ay ginagamit ang lakas ng kanilang kalaban upang ibalik ang kanilang bawat pag-atake. Habang pinagmamasdan naman ni Ling Gaewa ang paglapit ng atake ng ating bida sa kanya, ay hindi naman ito inaasahan na tatagos ito sa kanyang shield sword technique, kaya naman ay agad itong napaiwas, at nang tumama ay nagresulta ng malakas na pagkakasabog. Sa lakas ay hindi naman siya makapaniwala sa nangyari, at maging ang mga nakakakita ay ganun din dahil kahit na isa pa itong enhanced energy, ay dapat ay mapapawalang bisa ito ng sword shield, nang bigla naman na naputol ang isang braso ni Ling Gaewa, at sa pagtataka dahil sa nasaksihan nito, ay napasabi siya na hindi maaaring ang teknik na tumama sa kanya ay ang formless sword. Bigla naman siyang napahinto, nang maramdaman niya ang malakas na aura ni Qian Yuhun sa kanyang likudan, kaya naman nang lingunin niya ito, ay mabilis siyang nagsagawa ng pag-atake patungo sa ating bida, ngunit bago pa man niya magawa iyon, ay matagumpay na siyang nakatanggap ng pag-atake mula kay Qian Yuhun. Dahil sa ginawang iyon ng ating bida, ay hindi naman makapaniwala ang Emperor sa kanyang nasaksihan, dahil sa nagawang mapaslang ng Demon Lord ang kanyang pinakamalakas na personal guard sa kanyang harapan. Kaya naman matapos nito ay agad naman siyang tinawag ni Qian Yunwon, at itinulak sa kanyang harapan ang wala ng buhay niyang gwardya, at sinabi na kung ang pagiging mabait ay magpapatuloy, ay ang isa ay mag-uumpisang isipin na titulado siya para sa pagiging mabait niya. Hindi naman makapaniwala ang First Great Supreme dahil inakala niya na isang mahigpit na labanan ang mangyayari dahil si Ling Gaewa ay namuhay na ng matagal, ngunit nagawa lamang niyang paslangin ito ng ganun lamang kadali, maging ang Grand Guardian ay napasabi na muli na namang lumakas ang martial arts ng kanilang Demon Lord. Habang pinagmamasdan naman siyang naglalakad ng Master ng Murem Alliance, ay napapasabi ito na hindi siya makapaniwala, dahil ito ay ang pakiramdam ng takot niya noong unang beses niya na makita ang personal guard ng Emperor at ng kanilang Murem Alliance leader. Ngunit ang paslangin lamang ng demonic cult leader ang isang iyon, na parang siya ay nakikipaglaban lamang sa isang third-rate martial artist, at kung hindi siya nagkakamali ay ang teknik na iyon, ay ang formless sword, kaya naman ay napasabi na lamang siya na ang Demon Lord ay isa ng ganap na nakatungtong sa life and death realm. Napasigaw naman ang isa nitong kasama sa narinig nito sa kanya na ang Demon Lord ng demonic cult ay isa ng life and death realm, sa isip naman ng eunuko na hindi maaaring totoo ang realm na iyon. Napapatanong naman ang Emperor sa kanyang sarili na kung ano ang kanyang nagawa ngayon, dahil naging masyado siyang gaaman kaya sa huli ay nawalan siya ng personal guard na siyang ipinapasa sa madaming henerasyon na nagdaan. Nang bigla naman itong napahinto, dahil sa paglapit ni Qian Yuhun sa kanyang harapan, matapos ay tinanong siya nito kung natatakot na ba siya sa kanya. Sa isip nito ay naiinis siyang napapasabi na siya ay ang Emperor ng Great Ming Empire, ang kung sino na namumuno sa buong Zhongyuan, ngunit ngayon ay humantong siya sa sitwasyon kung saan ay natatakot siya sa kagaya lamang ng isang ito. Matapos ay matapang naman niyang inutusan si Qian Yuhun na umalis ito kaagad sa kanyang harapan, ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na mukhang nagkakamali yata ang Emperor sa kanyang pagkakaiintindi. Sa nangyari ay nagtataka naman ito sa sinasabi sa kanya ni Qian Yuhun, at tinanong kung binabastos ba siya nito. Hindi naman siya sinagot ng ating bida, bagkus ay iniangat ang kanyang kamay habang ginagamit ang kanyang true energy, at matagumpay na iniangat ang Emperor sa kanyang harapan, dahil dito ay agad naman siyang tinutukan ng espada ng commander nito, at galit na inutusan si Qian Yuhun na agad niyang ibaba ang kanilang Emperor. Nang bigla naman na lumitaw sa kanyang harapan ang Grand Guardian at tinutukan ito ng kanyang sandata, matapos ay sinabihan siya nito na mukhang nagiging bastos na ito sa kanilang Demon Lord, at tinanong kung nais din ba niyang maranasan ang mismong naranasan ng personal guard ng Emperor.
Nang bigla naman na sumugod ang isang eunuko sa ating bida at tinatanong si Qian Yuhun kung anong lakas ng loob nitong gawin ang bagay na ito sa kanilang emperor, ngunit bago pa man ito tuluyang makalapit, ay agad naman siyang pinigilan gamit ng malakas na apoy ng First Grade Supreme, at sinabi na kung hindi nito nais na mamatay, ay tumigil lamang ito sa kanyang kinatatayuan. Nang bigla naman na nagsalita si Qian Yuhun at sinabi na kung ang pambabastos ba sa emperor ang tinutukoy nito, ay ang tangi lamang niyang magagawa sa kanya kung mas nakakataas ito sa ating bida, sa nangyari ay nakaramdam naman ng matinding takot ang emperor habang nakatingin sa agresibong si Qian Yuhun. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.